mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buwaks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you, Jimbang! Kamusta naman kayo mga buwaks? Ako nakakaloka ito! Diba, mga pasabog ngayong araw sa social media, hindi ko kinakaya mga buweks. But anyway, batiin ko muna kayo. Hello sa mga nanonood dyan. 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa aking beauty everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you so much. Thank you sa mga nag-like. Sa mga hindi nag-likes, ay may stroke na kayo. Maya-maya. Charito. But anyway nga, ito nga nakakaloka nga ito, no? So kanina nagbabrowse-browse na ako kasi sobrang busy ko sa work ngayon. Nakakapagod, ang daming mga kaganapan sa work ngayon, di ba? Sa work din, daming kaganapan lingas sa mundo ng pageantry. Anyway, ayan, nandito tayo ngayon sa ano lang, anong tawag dito? Ano bang tawag dito? Basta dito lang tayo, no? Sa tabi-tabi. Wala ako sa park ngayon. Kasi ayoko na magpunta doon, madilim na kasi dito may liwanag. But anyway, ito nga, no? Si Papa Nawat, nakakaloka, no? Talaga namang walang humpay ang mga pasabog niya sa mundo ng pageantry, diba? Siyempre, siyang may-ari ng Miss Grand Organization, di ba? Miss Grand International Organization, di ba? Tapos ngayon, ayan, nung parang naaraang linggo lang, di ba, nag-ingay ito sa social media na siya nga ang may-ari, ang humahawak ng Miss Universe Thailand, di ba? Yung franchise holder na siya. So ngayon naman, ngayong araw na ito ay nagpasabog naman, no? Official, ayan na siya ang mamamahala sa mga kaganapan sa Miss Universe ngayong taon, di ba? Official organizer, nakakaloka ito, Grabe itong pasabog ni Papa Nawat, no? Ay nako, hindi ko kinakaya mga buweks, no? Nako, ngayon siya na ang may hawak ng siya na yung mamamahala dito sa Miss Universe ngayong taon, no, sa Thailand. Expect nyo na ang extravaganza mga buweks. Alam nyo, sa totoo lang, no, I really admire this person. Talagang ewan ko na lang, no, para siyang tatay ng lahat, no, kami doon sa Miss Grand International. Kaya naman talagang tuwan-tuwa ako dahil nga siya yung mamamahala sa Miss Universe ngayon. Alam naman natin kung paano ito, di ba, humawak. Alam naman natin yung kalibre nito sa mundo ng pageantry, di ba? Yung Miss Grand International pa nga lang, di ba? Yung production ay talagang pamatay na, di ba? Talagang kabugera. Yung glossy, yung camera angles, ganyan-ganyan. So ngayon, dito naman siya sa Miss Universe, ang kanyang galawan. So, diyan talaga mapapatunayan ni Papa Nawat kung gaano siya kagaling, di ba? At saka in fairness naman, ang Miss Universe naman ngayon ay ipinagkatiwala nila sa IMG organization, no, kay Papa Nawat. Ang mga kaganapan dito ngayon sa Miss Universe, diba? So, ibig sabihin lang nito na napakalaking tiwala ng Miss Universe organization kay Papa Nawat, diba? So, itong Miss Universe organization ay talaga namang obviously bow na bow sa IMG, diba? IMG tuloy sa Miss Grand International, MGI, ayan, hindi IMG. Sa MGI, diba? Talagang bow na bow sila kay Papa Nawat sa MGI. Kasi nga alam nila kung paano ito mag-produce ng isang dekalibreng pageant, di ba? International pageant, no? Talaga naman ang swerte ng mga magiging kandidata ngayon sa Miss Universe. Siyempre, biruin nyo, parang MGI din ang lalabanan nito mga ito, di ba? Siyempre, ang swerte nila, ang ganda ng production, yung music dyan, siyempre, kasama na yan, no? Yung mga gagamiting music sa rampahan nila, di ba? Siyempre, yung mga pupuntahan din nila, di ba? Yung mga tours nila. Magaling dyan si Papa Nawat, di ba? Gamay na gamay niya yan sa Thailand. Ano pa ba? Siyempre, sa swimsuit competition, sa evening gown, sa costume, di ba, mga buweks? O ano pa ba? Tapos yung introduction, nako, baka magmala MGI ito, isa-isa sila, di ba? Bongga yan. Mabibigyan talaga ng ng exposure yung mga candidates, di ba? So natutuwa ako dito sa anong tawag dito, sa Sunny Puersa ng Miss Grand International at saka ng Miss Universe, sa totoo lang. At saka kudos din dito kay Papa Nawat, no? Dahil ang galing-galing niya, kaya ngayon, di ba, siya na yung may-ari ng
ng Miss Universe Thailand, di ba? Na ano na franchise. Baka mamaya siya na rin ang maging may-ari ng Miss Universe organization. Baka bilhin niya yung share ni Hello the Universe. Ito ang Gigi. Nako. Kausap ko yung yung ka-work ko ngayon kanina. Ngayon lang pala, nandiyan pa siya. Ka-work ko ang isang chai-chai, no? Biglang sinabi sa akin na, sabi niya, "You're a fan of pageants, right?" Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, alam mo ba na binili na ni Nawat yung Miss Universe organization? Sabi ko, no, I haven't heard that. Sabi ko ganon. Tapos ang pagkakaalam ko, yung Miss Universe Thailand, ganon. Tapos eto na. Tapos di sabi niya, may mga chika-chika daw sa Thailand na merong plano etong si Papa Nawat na bilhin ang organization, ang Miss Universe mismo. Sabi ko, saan mo nakuha to? Kasi daw bali-balita daw dun sa Thailand. Sabi ko, wala pa naman ako nakikita kumakalat na ganyan. Pero yung Miss Universe Thailand, nakuha na nga ni Papa Nawat. Tapos sabi ko, bakit ba napunta kay Papa Nawat yun? Sabi ko ganon. Tapos sabi ni Chai Chai, nung katrabaho ko, kasi daw, itong may-ari dati ng Miss Universe, yung may hawak ng Miss Universe Thailand, parang yung budget, parang wala naman daw silang problema, si Puy at saka si Papa Nawat. Actually, they're okay nga. So, yung budget daw kasi, sobrang mahal daw kasi ng franchise. Si Papa Nawat, kayang-kaya niya yung franchise, di ba? At saka, tingin ko talagang gusto rin ni Papa Nawat yung Miss Universe. So, gayon, kinuha niya yung franchise. So, fair enough, no? At least kahit papaano, may sumalo ng Miss Universe Thailand. So sa mga kumakalat na kung may problema ba si Puy at saka si Papa Nawat, actually wala silang problema, they are friends. Ayun, di ba? Talagang sinalo lang ni Papa Nawat yung Miss Universe Thailand kasi nga marami siyang datong, di ba? At ang bali-balita nga daw, ito nga no, sobrang dami daw utang ni Hello the Universe simula nang kinuha nito yung Miss Universe organization. Ang sabi ng katrabaho ko, ang ingay. Yan ang sabi ng katrabaho ko. Ngayon, hindi daw imposible na, ayun nga, bili ni Papa Nawat ang Miss Universe organization. Ayan, ako. Kaya wag na kayong magulat kasi daw malaki daw ugong-ugong na baka meron ng, anong tawag dito, meron ng partisipasyon sa pagmamay-ari itong si Papa Nawat sa Miss Universe organization at hindi naman malabo yan. Kasi nga syempre ang daming datong ni Papa Nawat at saka kayang-kaya niyang bilhin yan, di ba? Kita mo pa lang, di ba, si Vina Pravina nga, di ba, pag nag-online siya, ang dami niyang nabebenta, di ba? Biruin nyo, matagal pa ang Miss Universe Thailand. Kay Vina pa lang yan, paano pa yung ibang kandidata, di ba? Kung iisa-isay ni Papa Nawat yung magbebenta doon sa sa mga pa-online selling nila, di ba? Malay nyo, meron din dyan iba, umariba rin yung ibang kandidata, di ba? Kung hindi man umariba, kay Vina Pravinar pa lang, bawing-bawi na si Papa Nawat sa binayad niya sa Miss Universe Thailand, di ba? Parang 100 something, ano ba yun? 100 million baht ba yun? Hindi ko na maano. Basta ganun yung sinasabi sa akin ni Chai Chai kanina, yung katrabaho ko. Naputol yung usapan namin kasi nga nag-aano na siya, nag-work na siya. But anyway, congratulations kay Papa Nawat. Alam nyo, sa totoo lang, nagbago na naman ang aking pananaw sa mundo. sabi ko sa inyo kagabi, baka ang mangyari, mag-travel na lang kami after ng Miss Grand International. Tapos, balik ako ng Australia, tapos magta-travel kami ng family ko. Yung in-between ng Miss Grand at saka Miss Universe. Tapos balik ulit ako ng Australia, balik ako ng Thailand for Miss Universe. Tapos parang ayoko mag-cover ng Miss Universe. Pero ngayon, parang sabi ko sa partner ko, pwede pa sa August na lang tayo umalis. Ituloy na lang natin kako yung original plan natin, sabi kong ganun. Kasi sabi ko, parang magiging busy ako ng October and November talaga. Kasi nga, since etong Miss Universe ay, alam mo yun, si Papa Nawat ang mag-organize, syempre, nandyan din ang aming manager, no? Syempre, I'm working with Papa Nawat, diba? So parang, ang bilis ng access natin sa Miss Universe kung papalarin tayo, magkaroon tayo ng prangkisa sa Miss Universe. Kung hindi naman tayo magkaroon ng prangkisa, okay lang din. Hindi naman ako timawa sa sa Miss Universe. Okay lang din na manood na lang ako kung sakali.
Mas okay pa yun. Kasi for sure sa Miss Grand International, mapapagod ako eh. But anyway, nakakaloka itong si Papa Nawat, no, talagang yung mga pasabog niya ngayong araw na ito, no, parang biruin nyo. Dati lang eh, talagang tinatapatan nito ang Miss Universe, pero ngayon, di ba, parang ayan na siya. Di ba, talagang yung galamay ni Papa Nawat, hindi na hindi na mapigilan. Ayan, parang ang magiging dating ngayon ng ng October, November, parang parang magiging 2 MGI ang mapapanood natin. Exciting mga buweks. Nako, panigurado ito. Pabilisan ito sa sa pagbili ng ticket, kaya kailangan matyagan. But anyway, mga buweks, ito nga nakakaloka ito. Ayan, no. Anyway, ito pala, nakalimutan ko sabihin. Alam naman natin na ang Thailand, pagdating sa national pageant or international pageant, talagang pasabog sila sa mga production, di ba, sa glossy-glossy, sa mga tours, ganyan-ganyan. Talagang panalong-panalo ang Thailand. Kaya naman talaga ewan ko na lang siguro, baka kulangin ang capacity ng Impact Arena, no, dahil sa magandang production at saka challenge talaga yan kay Papa Nawat. Kasi nga, syempre, yung MGI Hall, hindi naman ganun kalaki. So, medyo madali siyang, alam niyo yun, lagyan mo lang ng mga LED, ganyan-ganyan. Pero ito kasing Impact Arena, talagang malaki ito. Kaya talaga magiging pasabog ito, mga buweks. Nakakaloka, baka nga mamaya yung kanilang costume competition hindi naganapin sa sa ibang lugar, baka sa MGI Hall na yan. Wow! Nakakapanabik itong kaganapan ngayon sa Miss Universe at sa Miss Grand International. Nakakatuwa lang makita, no? At saka nakakatuwa lang na makita yung mo yon, sila, pareho silang Chai-Chai, no? Si Hello the Universe at saka si Papa Nawat. Nagtutulungan sila, di ba? Kahit na meron sila mga, alam niyo, yung mga issue dati, no? At least nagtutulungan sila, magkakababayan sila. Hindi katulad sa atin, no? Crab mentality pa rin ang umiiral pagdating sa mundo ng pageantry, lalo na sa mga pageant fans, di ba? But anyway, ito nga, no, since na si Papa Nawat na ang mamamahala dito, no, mag-organize dito sa Miss Universe, at hindi rin imposible na baka nga nabili na rin nito ang Miss Universe organization, yung share ni Hello the Universe. Hindi imposible yan, no? So ngayon, etong si Iliana Marie Aduana ay talaga namang pinuputakti ng mga bashers niya, diba? Dahil nga ang galawan daw nito ay pa-MGI, diba? So ngayon, nabanggit ko rin yan kagabi sa ating pa-live na sabi ko sana itone down ni Iliana Marie Aduana yung kanyang yung kanyang pasarela, no? Well, sabi ko naman okay naman yung kanyang pasarela, basta tone down lang ng konti. Kasi nga syempre Miss Universe pa rin yan, no? But anyway, kung hindi niya ma-tone down, okay lang yun kasi that's her, di ba? That's Iliana Marie Aduana. But now, I believe yung pinapakita ngayon, hindi ko na questionin. Well, hindi ko naman talaga kini-question yung niya. Hindi ko naman talaga kini-question yung kanyang pasarela, no? Ngayon, hindi ko na problemahin yung kanyang pasarela, sa totoo lang, kasi tingin ko si Iliana Marie Aduana, alam niya kung ano yung laban niya, alam niya kung ano yung ipinaglalaban niya. So definitely, Iliana Marie Aduana is a certified palaban, certified high caliber queen, no? Certified matalino, certified grabe ang katawan, certified lahat-lahat na, no? Talagang high caliber queen. Kumbaga yung pasarela na niya yan, no? Kung iisipin nyo, ano ba yun? Kung iisipin nyo, kung eto na nga si Papa Nawat ang may-ari ng Miss Universe, no, organization, let's say 50% ganyan, no, or meron na siyang share dyan. So kung iisipin nyo yung galawan ni Iliana Marie Aduana, palong-palo yan kay Papa Nawat, if ever, di ba? Syempre, alam naman natin yung hinahanap ni Papa Nawat, di ba? Gusto niyan talagang magaling rumampa, matalino. Nakita nyo naman si India kung paano bumuga, di ba? Maganda, o di ba? Tingin ko ay Papa Nawat, ang tinitignan niya talaga yung pasarela at saka kung gaano kabait yung kandidata. And aside from that, kung nakikitaan niya ito ng pagkapursegido, yung dedikasyon, ganyan-ganyan. Kasi aminin man natin sa hindi, si CJ Opiasa, maganda si CJ pero hindi siya Diyosahan, pero nag-first runner-up, di ba? I believe na kung si CJ Opiasa, sobrang ganda ng ibinuga niya during Miss Grand International Competition last year. I'm pretty sure baka nasungkit pa ni CJ Opiasa ang corona, no, ng Miss Grand International. Kaya lang syempre itong si India talagang bukod sa maganda na, talagang bumuga, di ba? Bumuga ng magandang maganda. Nakikita ko dito kay Iliana Marie Aduana, talagang
yung kanya mga pinapakita ngayon, lalo na kahapon yung sa kanilang mga rampa-rampa. At saka ang ganda ng styling niya, ang ganda, ano bang tawag doon, dress ba yun or gown ba yun or whatsoever, yung OOTD niya kahapon, no? Talagang ang ganda, parang may pagka-Thai silk, di ba? Tapos kitang-kita naman na palaban talaga si Iliana Marie Aduana, hindi siya nagpapatumpik-tumpik, no? So ngayon parang iniisip ko, ano ba talaga? Ano ba talaga? May problema ba talaga sa kanyang pasarela, sa kanyang mga galawan? Sa Miss Universe Philippines ngayon? O baka naman talagang for bashing purposes lang talaga, di ba? Yung mga ginagawa kay Iliana Marie Aduana dahil nga threatened ang iba, di ba? Alam niyo sa totoo lang, for me, tama na ang bashing sa mga candidates. I mean, kung sino yung mga manok nyo, i-support nyo na lang sila, di ba? Kasi baka mamaya, hindi rin naman si Iliana Marie Aduana yung mananalo, tapos binabash niya siya ng ganyan-ganyan, di ba? Or hindi rin naman si Atisa Manalo yung mananalo, tapos ganyan, binabash nyo rin si Atisa Manalo, di ba? Or kung sino pa man, or kung si Winwin Marquez pa man, no? So, ganon. Tapos ngayon, pag nanalo naman ng Miss Universe or kahit na anong international pageant, ang sasabihin naman ng mga Pinoy, I am proud to be a Filipino, diba? Nakakaloka kayo, ah. At saka yung mga ranking na ganyan, yung mga hot picks na ganyan, yung mga predictions na ganyan, huwag kayong masyadong huwag yung masyadong seryosohin, gumagawa lang kami ng mga ganyan kasi yan yung mga nafe-feel namin, yan ang opinion namin, di ba? So yung opinion nyo, kumbaga, nire-respeto din namin yan. But it doesn't mean na yan ang nilagay namin sa hot picks namin. It doesn't mean na siya na yung mananalo or sila na yung mananalo. Hindi naman kami judges, di ba? So wag masyadong tataas ang kilay pag nakakita ng hot picks or anong tawag dito, predictions, mga ganyan-ganyan. Para sa amin lang yun, di ba? Depende na lang yun sa inyo. Kung syempre na-appreciate namin. Kung halimbawa meron kami mga hot picks, tapos nag-number 1, 2, 3, 4, 5 yung mga candidates nyo, na-appreciate namin pag natutuwa kayo, katulad yan si Tacloban, no? Pag nasa hot picks kayo sa top 20, tuwan-tuwa sila Baguio, sila Laguna, di ba? Sino ba to? Si Winwin Marquez, si Iliana Marie Aduana, si Chelsea Fernandez, si Eloisa Howard. Tuwan-tuwa yung mga yan. Nabanggit ko na ba si Baguio yan? Si Baguio rin, no? Pati si Cebu City, pati si Cebu Province. Yung mga tuwan-tuwa sila, pati yung nila, pati yung mga handlers, organizations nila pag napapasama sila sa top 20, di ba? So ngayon, opinion lang namin yon. Ngayon, kung wala dun yung kandidata nyo, huwag sasama ang loob nyo. Kasi hindi naman everyday Pasko, di ba? Kumbaga, syempre, naiiba-iba yan everyday, di ba? Every hour, iba-iba. Kita nyo nga si Papa Nawat ngayon, di ba? Kung iisipin nyo, ang tahitahimik lang na mga kaganapan ngayon sa mundo ng pageantry, pero biglang nag-ingay, di ba? So ganun lang yan. Parang may mga araw na tataas ka, may mga araw na lulubog ka, and that's fair enough, di ba? So, alam nyo, ang hirap magbayad ng may kamahalan ng ang paggawa ng pagpapagawa sa mga, tawag dito, digital creators ng mga hot picks, may kamahalan yan. Pero sana, kung hindi nyo na-appreciate yung mga nasa hot picks, nyo na lang, di ba? Huwag nyo na lang pansinin, di ba? So, wait na lang kayo ulit kung halimbawa, malay nyo, di ba, sa mga susunod na hot picks, nandiyan pala yung kandidata nyo, di ba? Kasi syempre, bilang pageant fans or bilang mga pageant enthusiasts, meron kaming kanya-kanyang hinahanap at saka may kanya-kanya kaming gusto, lalong-lalo na itong si Papa Nawat, nasa Miss Universe na ngayon. So, alam ko yung hinahanap ni Papa Nawat, di ba? Alam ko yung hinahanap niya sa mga kandidata, di ba? So, ibig sabihin, hindi malabong ang hinahanap niya, parang pa MGIT, di ba? Yung kung sino yung ma-PR, ganyan, di ba? Siyempre, magla-live selling yung mga yan, no? And I believe Iliana Marie Aduana is one of the perfect candidates na pwede talaga magbenta-benta, no? Kasi meron siyang energy at saka meron siyang enthusiast, di ba? Magaling siya magsalita, di ba? Pwede rin tong si Winwin Marquez, but anyway, wag natin masyadong i-highlight si Winwin Marquez kasi hindi siya yung topic ko ngayon, di ba? Magkakaroon tayo ng topic kay Winwin Marquez. So, ayan, parang kung iisipin nyo, kailangan talaga pag nagpapadala tayo ng mga kandidata sa, lalong-lalo na sa MGI or sa Miss Universe, hindi talaga kailangan na maganda ka lang. Kailangan talaga maganda rin ang iyong mga bugahan. Tignan nyo si CJ Opiaza. Diba? Hindi naman siya Diyosahan pero nasungkit niya yung first runner-up.
O ngayon yung nagla-live selling na sila. Sino ang sino yung mabenta, 'di ba? Sino yung maingay doon? Sino yung talagang makuda doon? Si CJ Opiasa. Siya yung nakakabenta talaga ng marami, di ba? So I believe kailangan talaga natin ng ganyan, yung may energy. So yan ang hinahanap ko ngayon sa Miss Universe Philippines, no? Yung may energy, yung ma-PR, ganon. So ayoko na ng malanyak. Gusto kong makitaan ng may energy, ganon, di ba? So talagang kailangan yung bumubula ang bunganga. Kasi nakikita ko dito sa Miss Universe organization, hindi malabo. Hindi talaga malabo na maging na ito, MGI era na talaga ito mga buweks. So yung talagang masasabi natin na na sila, magla-live selling na sila talaga. Parang yung mga pinapakita ni Papa Nawat ngayon, nakasama nga itong si, si Vina Pravinar. Tingin ko ganyan na talaga yung magiging, alam mo yun, new era ng Miss Universe. Maniwala man kayo sa hindi, lalong-lalo na pag etong si Papa Nawat ang naging isa sa mga may-ari ng Miss Universe organization. At naniniwala ako sa kalibre ni Iliana Marie Aduana. Isa si Iliana Marie Aduana na talagang isa sa mga perfect na candidates ngayon sa Miss Universe Philippines, na talagang swak na swak para sa MGI, NGI man, or Miss Universe, o diba? Nakakaloka ito, diba? So, ayun, well, good luck na lang dito sa lahat sa kanila, kung ano yung mga magiging kaganapan nila, diba? So, kahit sino man ang manalo, dapat let's just support lang our candidates, our kababayan, diba? Anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahin. Bye for now mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!